Ayun, sa ating lahat, at higit na magandang umaga nga sa ating Panginoon na Hallelujah. Sige, church na mabigyan natin ng isang mataas at yung pinakamalakas nating palakpak para sa ating Panginoon dahil karapat-dapat siyang purihin, karapat-dapat siyang sambahin. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Sige, church, na sa umagang ito, no, tayo ay magsimula, no, ng papuri sa Panginoon, ng pagsamba sa Panginoon. Pastor Vic. Meron mga ibang tao, kapatid, maraming hinihingi sa Diyos. Kaya hindi binibigay kasi hindi natin natatandaan yung kabutihan niya, mga nagawa sa iyo. Napakadetalyado ng Diyos. Remember, God is a digital God. Hindi siya analog. Yes or no, walang maybe. Pag sinabi niyang no, patay kang bata ka. Pag sinabi niyang yes, sasabi mo, yehey! Pero minsan may delay. Dahil hinahadlangan ng kaaway. Pero ayaw ng Diyos, ay ng demonyo, ng Diyos ay pupurihin mo. Nabibingis sila. Tayo umawit para purihin siya. Hindi mo pa hinihingi yung gusto mo, hindi mo pa naiisip, ibibigay niya. Amen. Bato ayaw. Hindi siya katulad ng ano ko. Yan. Okay. Okay. Saan ang volume nito? Ngiti tayo. Amen? Ito ang sinasabi ng Diyos sa atin pag tayo nagpupuli ng tama. When you lift your hands up high and you sing a song of praise to me, it brings me great delight. Such a lovely sight. And yes, it is true. Praise looks good on you. Your praise ascends to heaven like the smell of sweet perfume, filling every room. And yes, it is true. Praise looks good on you. You bring your sacrifices and you offer up your praise. You lift your voice with singing, but your heart seems far away. More than a sacrifice, I am willing. Sige nga. Holy and acceptable and pleasing in my sight. So offer up your lives. Holy and acceptable, a willing sacrifice, precious in my sight. But in all that you do, remember all I want is you. Amen. God wants you. You yourself. That is the best sacrifice that we can offer. Praise looks good on us when God sees we are sincere enough. Amen? Come as you are. The Lord receives our praises because we love Him. Though we are sinners, but God loves us. Malinaw ba yung pagka-English natin? Mahal tayo ng Diyos kung ano tayo. Huwag tayo makipagplastikan sa Kanya. Amen ba? Sige, makipagsabayan. Huwag mahihiya. So lift your hands up high
Remember, all He wants is us. Amen ba? And yes, it is true. Praise looks good on us. Amen? Kasi, pag sinabi ko ng Tony, baka naman saluhin mo. Dapat on us. Yan. Ano yung susunod? Yan. Mga kapatid, alam niyo kung bakit ako pumasok, sinabi ni Lord. Yung dalawang kanta dapat umpisa ng pastor. Let us now consecrate on the blessed name of God. Do not think of your worries. It's time to worship Him. The devil and his traps and his angels are disabled. Amen ba? The enemy is disabled. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. He is King. He is Lord in all the areas of our lives, in our minds, our emotions, our decisions. He is King. Find rest, my soul, in Christ alone. Sabayan niyo yung piano. Oh, His power. Huwag kayong mauna sa piano. In quietness and trust, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Amen ba? Ano ba susunod dito, kapatid? Ha? Ano susunod dito? Ikaw na. Amen. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Tunay nga, Panginoon, na maraming salamat po sa iyo. Tunay nga, Panginoon, sa umagang ito, ikaw po ay patuloy naming aawitan. Amen. Ikaw po ay patuloy naming sasambahin sa araw na ito, Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah, Jesus. Sige, church, no? Sa umagang ito, magpasakop tayo sa presensya ng Panginoon.
Hayaan natin na ang Holy Spirit ang manguna sa bawat isa. Hayaan natin na pumagitna ang Panginoon sa bawat isa ngayong moment. Yes, Lord, katapatan mo, O Diyos. Hallelujah. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Meron. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit, pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Sige, church, no, minsan pa katapatan mo, O Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila.
Panginoon, sa amin sa araw-araw, Panginoon. Kay buti mo sa church na ito, kay buti mo sa mga buhay namin. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord, na tunay kang karapat dapat purihin, karapat dapat palampakan. Hallelujah. Yes, Lord. Sige, church, no? Sa umagang ito, patuloy natin gamitan ng ating Panginoon. Tuloy nga na walang mahirap sa ating Panginoon at walang imposible sa Kanya. Hallelujah. Yes, Lord. Walang mahirap sa iyo, Panginoon. Sige, church, na tayo umawit higit sa aking kailangan. Higit sa aking kailangan. Yes, Lord. Higit sa aking karanasan. Higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan. Minsan ay hindi na kulang. Higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Higit sa aking kailangan. Higit sa aking karanasan. Higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo. Di mangangamba sa piling mo.
sambahayan ng iyong gawain ngayong umaga. Ibinabalik na po namin sa iyong pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na, Amen! Hallelujah! Yes, Lord. No? Sige, palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Ay, sige na po. Ayun, sige po, hinga-hinga po muna tayo. Hinga-hinga muna, no? Inhale, exhale. Inhale, exhale. Yes. Hold it. Hold it. Hold it. Hold it. Mga 30 minutes. Grabe, ang dami hold it. Bebe, sige, ayun. Ayun, hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Sige po, bago tayo magpatuloy sa ating pagpapasalamat, gusto ko muna kamustahin ang lahat. Kamusta po tayong lahat? Kamusta ang isang linggo natin, ano? Gaano tayo kabuti? Ayun, amen, hallelujah. Tunay nga na kapag nasa... Tumatawag na sa Tunay nga grabe naman, yan naman iya. Ayan. Tunay nga na kapag nasa Panginoon ka, lahat magaan. Amen. Sabi nga sa kanta kanina, walang mahirap kapag nasa Panginoon. Amen. 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 Jesus. Hallelujah. Sige, church. Ibig sabihin lahat mayaman. Kasi walang mahirap. Amen. Kiniklaim ko yun, walang mahirap. Posible. Sa pamilya. Tama, Nanay. Ayun. Amen. Sige po, tayo po ay magpapatuloy na sa pagpapasalamat. Ayun na, si Tita Del. Sige, palapakan natin ang ating Panginoon sa buhay ni Tita Del. Good morning. Kamusta? Kamusta ang mga kabataan namin? Okay, yung aming isa ay may lagnat. Nagpapasalamat ako sa Lord sa umagang to kasi kanina nasa biyahe kami. Ano talaga, sinubukan nating pastor kanina. Nakakatuwa kasi ang Lord hindi siya pinabayaan kanina. Kasi may sumakay kasi yung sinasakyan namin jeep, may sumakay na magnanay. Yung mother, 86 years old. 90. No. Yung asawa niya yung 90. Yung si nanay 86, tapos may kasama siyang anak niyang lalaki. Ngayon, kwento-kwentuhan, kasi alakas pa ni nanay, parang si nanay may tangden. Malakas din yung matanda. Tapos, biglang yung lalaki, parang nagtanong, nagsabi siya na yung nauna na magpupunta daw sila ng church. Sabi ni Pastor, saan yung church niyo? Sa Soldiers daw. Yan sa may, basta dyan, bago, lagpas ng tungko, bago dito sa atin. Okay? Ngayon, kwentuhan. Biglang, nag-umpisa siya ng topic about sa Bible. Sabi, sisip-isip ko, kasi, mayabang yung lalaki. Pero yung nanay niya, napaka-humble. Napaka-humble nung, nanay niya. Yung anak niya, may pagkahangin-hangin. Si Pastor, hindi siya nag-umpisa tungkol sa Kasi nga, kilala naman natin yung ating pastor na pag hindi siya nagsalita, hindi mo mapagkakama ng pastor siya. Kasi nga, the way yung pananamit niya, hindi mo talaga siya mapagsusuot ng long sleeve. Yung lalaki niyo naka-long sleeve. Hindi ko alam na pastor. Yung pala pastor. Okay? Siya yung nag-umpisa ng topic. Tapos, sabi ko, nako, nagkamali ka ng tinanong mo. Sabi ko, hindi ko pinagyayabang si Pastor P. Kilala ko yung asawa ko. Pag sa Bible talaga, Amen. Thank you Lord, glory to God. Glory to God, ha? Pag sa Bible talaga, pwede ka niyang sagutin. Okay? Nag-umpisa siya ng topic.
sabi ni Pastor, in-explain ni Pastor, yung side niya, yung nalalaman niya, hanggang sa, Tungkol sa bautismo. hanggang sa nagtopic sila tungkol sa bautismo, in-explain ni Pastor. Eh, biglang binanatan si Pastor, saan daw, anong verse daw yun. Parang gustong ipahiya si Pastor doon mismo sa jeep, mga nakasakay. Inano na siya ni Pastor, sinagot na siya, binigyan siya 3 verses. Biglang bumaba na sila kasi malapit na sila sa soldiers. Sabi ni Pastor, ano Brad? Sabi niya, nasagot ko ba yung katanungan mo? Yung lalaki, hindi pinansin si Pastor. Buti na lang yung nanay niya nagpasalamat po. Hindi na niya pinansin si Pastor, bumaba na siya. Pinaliwanag ko pa eh. Kasi pinaliwanag ni Pastor isa-isa. Verse by verse. Bigla niyang tinanong, parang gusto niyang ipahiya yung Pastor natin na magbigay ka nga ng verse. Anong verse yan? Anong book yan? Sabi ko, hindi lang isang binigay ni Pastor, 3. Sa isip-isip ko, nagkamali ka ng tinanong. Kung nagyayabang ka, nagkamali ka ng niyabangan mo. Kasi kung mayabang ka, mas mayabang yan. O hindi Joke lang. Sobra ka naman. Nasa isip ko lang. Sabi ko, tapos nung pagbaba nung mag-ina, yung nanay nagpasalamat. Nagpasalamat siya. Sabi niya, thank you, ingat kayo, God bless. Sabi ko, buti pa itong matanda. May pinagkatandaan. Yung pala, siya kasi anak niya, naka-long sleep. Ang pinapasalamat ko doon, mga kapatid, kasi yung pastor natin, kanina kasi alas 3 pa yan, gising na eh. Nagdi-devotion na siya, nagpe-pray na siya, pinagpe-pray na niya bawat isa sa ating lahat. Hinagi niya yung kanyang routine ng buhay niya. Ang atin, kanina nga, sabi nga ni Iya, pag na kay Lord tayo, walang mahirap. Walang mahirap. May nararamdaman tayong pagsubok, may nararamdaman tayong pagkulang sa financial, pero hindi tayo nahihirapan kasi nandyan kaagad-agad yung tugon ng Lord. Kung nagpe-pray tayo. Sabi nga ni Iya kanina, walang mahirap sa Panginoon. Sabi din ni Nanay Meta, walang imposible sa Panginoon. Okay? Lahat na to, mga kabataan, kayo, sa inyo ko i-address to kasi kayo yung nakikita kong loyal and faithful, glory to God, sa tithes niyo. Mga adults na kagaya ko, hindi ako faithful. Kasi wala din man kasi ako pibibigay. Hindi, faithful ka rin. Okay. Ngayon, mga kabataan, alam nyo ba, huwag ikalaki ng ulo nyo, na kayo yung umaano ng church. Kung sino pa yung mga kabataan, yung mga adults, Galit siya ni Meta. bigyan nyo ng atensyon ang Panginoon. Yung mga adults na wala rito, inahamon ko kayo. I-ano nyo sa Panginoon, yung may Sa mga mga problema, magkita sa barangay. may mga, may mga dalahin, ilagay nyo sa Panginoon, maging faithful tayo sa Panginoon. Yung tuwing Sunday na ganito, na si Nanay Meta, ang hirap na hirap, kagaya ng matanda kanina. Yung kanina matanda kanina, talagang inaalalayan siya. Malayo-layo din sila. Galing sila ng lagpas ng tungko, and then bumaba sila ng soldiers. Sa tarantang lalaki kanina, iniwanan niya yung nanay niya, di ba, JM? Mas nauna pa yung lalaking bumaba, ano? Mas nauna pa siya bumaba talaga. O sabi ko, tignan mo to, sabi ko, umpisa ka ng topic, tapos ngayon, hindi mo pala kayang panindigan. Pero thank you Lord, kasi si Pastor hindi siya pumatol ng kasi kung dating Pastor Vic yan, ay naku, di ba Mase? Naku, hindi ka titigilan yan. Naku, hindi makikipag-debate yan. Naku, buti na lang talaga, glory to God, ibang Victor Soto ang nakausap niya kanina. Wala ano lang si Pastor Vic? Chill lang talaga. Alam niyo kung sinong natawa, si Kuya JM. Sabi, pagbaba ng lalaki at yung nanay niya, sabi ni JM, sabi niyo, hindi na nagnamansin. Kaya sabi ni Pastor, nasagot ko ba Brad, yung tanong mo?
Hindi na pinansin si Pastor. Sabi ko talaga, ano ba naman yun? Pero pagka nakatuto ka nga pala talaga sa Word of God, no? Nakaka-challenge din yun eh, no? Mag-aral ka ng salita ng Panginoon kasi para hindi ka mapahiya. Totoo? Totoo nga. Nakaka-challenge nga yun pag-aralan na kagaya ko, di kung tinanong ako, di buti ko lagi kong kasama si Pastor P. Hindi tayo nagmamagaling. Buti ko lagi kong kasama si Pastor P. Sasabihin ko, Pastor, sagutin mo yan. Sabi ko, kung paano kung hindi ko kasama, di ba? Kaya yun na nakaka-challenge doon, mag-aral talaga tayo ng Word of God. Hindi biro. Kanina, yung mga topic nila, yung mga tanong ni Nanay Metang, na topic nila yung tungkol doon, di ba? Kakatapos lang ng piyesta ng Quiapo. Hindi naman hindi mo ako natatakot. Panibago na namang curse sa Pilipinas yung ginawa nila. Panibago na naman yun. Panibago na naman. Idolatry kasi. Idolatry kasi. Totoo lang. Panibago na namang hirap ng Pilipinas yung ginawa natin. Nakokontra yun dahil sa atin. Oo, mapalad pa rin ang Pilipinas kasi ang dami ding Kristiyano. Maraming naniniwala pa rin talaga sa buhay na Panginoon. Na buhay, hindi yung ganon na Hindi ginawa sa kahoy. hindi ginawa sa kahoy. Bakal, Ano yung habang buhay na nakahiga na? Di na nagpumango, diba? So, yun, thank you Lord, ang daming ipagpapasalamat yung mga aura ng mga mukha ninyo na nakikita. Umpisahan mo kay Jubel, kay Julia, kay Juanita, kay Nanay Meta, kay Carl, kay JM, kay Pastor, kay Mase, kay Iya, si Ate Isa na kahit may nararamdaman, di ba? Pero kanina nung kinumusta siya ni Pastor, okay lang po. Di ba? Yun. Oo, si Iya daw na pinakamaganda. Kumapit na Sige kayo na. sa Silya, Okay dali. na. Maraming salamat po, Ama. Ang dami natin pwede ipagpasalamat sa Lord God na pagpasok ng 2026. Amen. Pagpasok pa lang ng 2026. Glory to God. Hallelujah talaga. Bow down talaga. Glory to God. Amen. Kaya nga kasi ang tanong ko, ngayong 2026, ano naman kaya ang mangyayari dito sa atin? Dito sa mundong ito na ipapadana sa atin. Kaya pagkagabi, tinatanong ko talaga yung sarili ko. Sabi ko, Lord, sana po matapos na yung mga nangyayari na kaguluhan sa mundo. Makita nyo na eh. Huwag masyado. Yung ginagawa kong yun. Kaya ako, surrender ako sa Diyos. Amen. Hallelujah. Sige na, palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah, Jesus. Sige, may magpapasalamat pa po ba? Kung wala na po, diretso po tayo sa communion na po, Ay, meron. Ayun, meron daw. Wait lang po. Ayun. Sige, Ate Juanita. Sige, palakpakan natin ang ating Panginoon sa buhay ni Ate Juanita. Nagpapasalamat po ako kay Lord. Walang-wala po sa lahat. Sa umaga pong binigay niya po sa atin para purihin po siya. And nagpapasalamat din po ako sa mga blessings at saka sa tuwing linggo po na yung mga mukhang nakikita ko ngayong linggo po. Nagpapasalamat din po ako kay Lord kasi healthy po kayong lahat na nakakunik po dito sa church. Sa Kanya po talaga ang pinakamataas na papurit pagsambat pa sa salamat. Amen. Hallelujah, Jesus. Sige na, palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Sino ba? Wala na po? Sige po, kung wala na po, tithes and offering po or communion? Offering nyo muna. Offering na po muna. Sige po, tayo po ay magpatuloy sa tithes and offering natin. Dito mo na lang po muna ilalagay. Alisin mo na lang yung tithe. Offering na lang. Alisin mo yung tithe. Alisin ko. Para nagbibigay sa tithe. Sige, bigay mo. Yeah, offering na lang. Para mapakinabangan ng karamihan. Sige po. Ay, thank you. Masya. Thank you, kapatid.
sa susunod na huwag mo nang pag-extracurricular yan. Wala makinalaman sa academic yan. Kasakit pa yun, karoon pa ng leukemia yan. Sige po. Palagayin mo lang yung kay Lolo dito naman. Mami, dito ka na. Sige po. Pag-pray po muna natin yung ang ating offering. No? Hallelujah, Jesus. Sige na, tayo ay magpasalamat. No? Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon, na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa. Maraming salamat din po, Panginoon, sa tithes and offering po na ito na ibinigay niyo po sa church na ito. Panginoon, nalangin po namin na ang tithes and offering po na ito ay magamit po sa iyong gawain, sa mga kakailanganin po ng iyong gawain, Panginoon. Dalangin ko rin po yung mga nakapagbigay na ibalik niyo po sa kanila ng siksik-liglig at umaapog na pagpapala, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, yung mga unspoken prayer nila na ikaw lang po ang nakakarinig, Panginoon. At dalangin ko rin po yung mga hindi nakapagbigay na ibalik niyo po sa bigyan niyo po sila ng kakayahan upang makapagbigay sa iyo, Panginoon. Muli, maraming salamat po. Ibinabalik ko na po sa iyong pinakamataas, pupuring pagsamba at pasasalamat. Lahat ng anak ng Diyos ay nagsabi ng Amen! Amen! Hallelujah! Ayun, sige po, tayo po ay dadako na nasa pinaka-importanting parte ng ating gawain, ang pagbibigay. Tapon, Communion na lang po muna. Sige po na tayo po ay mag-communion muna, no? Bago tayo sa Word of God. Bago tayo mag-communion, mga kapatid, sige dyan ka na sa taas. Bago tayo mag-communion, mag-umpisa muna kayo. Humingi kayo ng tawad sa inyong mga kakulangan. Ikaw na, mag-pray. Ako magbibigay ng communion. Sige. Mag-pray mo yan. 1 Corinthians 11, verse 24 to 28. Nasaan si Masa? Ano binigyan niyo si isa? Verse 24. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Verse 25. At gayon din man hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon, na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinaw sa pag-aalala sa akin. 26. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuwan ninyo ang saro ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. 27. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na hindi nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. 28. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Okay, good. Ating kunin na ninyo ang inyong pira-pirasong tinapay. Kunin na rin ninyo yung saro. Kanya-kanyang saro. So, bigyan niyo si James, ayaw yata eh. Mga nasa labas, backsliders. Hindi, joke lang. Okay? Mga nasa kusina, Wala po. backslide. Ay, kanito isa, sobra. Ay, siguro. Ito, maliit ka eh. Hindi, sige, okay na yan. O tayo, ating isubo ang osya bilang katawan ni Kristo. Ginugunita natin ang kainan nila ni Yesu Kristo. Inalay niya ang kanyang
katawan para sa ating kaligtasan. At ang dugo ng bagong tipan, ang alak bilang dugo ni Kristo. 1, 2, 3. Mapalad ang mga tinawag sa hapagkainan. Amen. Sige po, hallelujah. Tunay nga na maraming salamat sa Panginoon, hallelujah. Sige po, okay na po ba ang lahat? Mag-settle na po tayong lahat para makapanginig na tayo ng salita ng ating Panginoon, hallelujah. Sige, tayo po ay dadako na sa pinaka-importanting parte ng ating gawain, ang pagbibigay po ng Word of God na pangunahan ni Pastor Vic. Pastor Vic, pasok! Amen. Okay, ating buksan ang ating Biblia sa Mateo 5. Kala ko ba prayer ang topic? Mga kapatid, isa sa dahilan kung bakit tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, ay pag-aralan muna natin bago ang doktrina ng panalangin. Kasi nung bago maglinggo, nagkaroon tayo ng devotion sa Facebook. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. Siyempre, pag sinabi mo thy will be done, ba't pa tayo magpe-pray? Naintindihan niyo ba ako? Yes po. Parang hindi niyo ako naintindihan eh. Nakatingin nga kami sa iyo eh. Ngayon, yung thy will be done na yun, ay, yung salamin ko pala. Nandoon. Maraming tao, ginagawa ng entertainment ang sambahan. Ginagawang church networking. Madaming gawain ngayon parang concert na lang. Pero pagdating sa aral ng salita ng Diyos, talagang maraming maliligaw. Kaya, alam nyo ba na bago tayo mag-pray, ang Holy Spirit ang maglalagay sa iyo na ano ang ipagpe-pray mo. Pero hindi yun yung topic natin ngayon. Ang topic natin ay makikita, ano yung sabi ko kanina? Ha? Tama. Matthew 5, verse 1. Okay? Kita mo na? Mapapansin nyo, malayong-malayo yung chapter 5 sa chapter 6. Bakit kaya coincidence? Hindi. Ito ang tinatawag ng karamihan na nagsusuri sa Biblia, na minsan na-preach ko na, beatitude. B-E, attitude. A-T-T-I-T-U-D-E. Kaya ngayon, pinagsama, beatitude. At nung nagsalita si Jesus Christ, mapansin nyo rito sa verse 3 hanggang verse 11, puro salitang blessed. Kaya ka nga nag-church para ma-bless. Tama ba, mali? Amen. Kaya ka nga nag-church para malaman mo yung kalooban ng Diyos. Pag alam mo ang kalooban ng Diyos, na-bless ka. Amen. Pag hindi mo alam ang kalooban ng Diyos, kulang. Maraming bumabagsak na mananampalataya kasi hindi nila sinusungguni sa banal na Espiritu. Ang sagot ko ron sa thy will be done, ba't pa tayo magpe-pray, ay ito.
Hindi lahat ng prayer ng tao sinasagot. Hindi rin naman lahat ng prayer hindi sinasagot. O, sino sumasagot? Ang Diyos. So, ang sagot, thy will be done. Ang problema, hindi yung tanong. Ang problema, yung nakikinig. Kaya yung nag-like noon, sana pinanood yung buong 10 minutes, na yung thy will be done, ikaw ang masusunod, kalooban mo siyang masusunod. Kung ganun pala ang Diyos, ang kanyang kalooban ang masusunod, bakit pala ako magpe-pray? Di ba? Ganun ang tanong ko, parang diskumpiyado. Sabi niya, mag-pray, pero thy will be done. Ba't ba ako magpe-pray? Hindi ba ho, mga taga-subaybay, mga nandito sa church, dapat yun hindi kini-question. May mali sa question, may mali sa pandinig. Pag hindi mo inunawaan. Sino ang taong dapat mag-pray sa Diyos kung hindi niya kalooban? Eh di parang niloloko natin sarili natin. Tama ba, mali? Kaya, mga kapatid, kung ating susuyuin ang Biblia, ay makikita nyo, ay, ito Maya. Ano pindot ko? Hindi, para doon sa pamasahe ni Carl. Kasi kinakabahan siya. Kita ko yung wallet, hawak niya eh. Tawa ko eh. So mga kapatid, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Bakit inuna ni Jesus Christ poor in the spirit? Pag hindi ka napupuno ng Holy Spirit, Rinig ha? Pag hindi ka napupuno ng Holy Spirit, hindi ka magpe-pray na kalooban ng Diyos. Pero, sa kabilang banda naman, kung ikaw ay poor in spirit, nangangahulugan, nagpapakumbaba ka. Kailangan mo ang Diyos. Pag nagpe-pray ka, hindi pagalingan. Meron nga akong pinost sa Facebook. Anyone has no right to say that I am more blessed than you are. Karamihan ng mga Kristiyanong nabe-bless, minsan, dahil nabe-bless, yung mayabang. Sabi ko nga sa inyo, yung yabang at inggit, tanggalin nyo yan. No? Sige, basahin mo yung verse 3 ng Tagalog. Sige, mapapalad. Sige. Mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Kita nyo? Mapapalad ang, ano raw? Kapos sa espiritu? Pagkumbabang loob. Oh, di tama pala ako. Amen. Pagka poor in spirit, ibig sabihin, hindi self-deprecation. Kasi yung nagpapakumbaba, hindi ibig sabihin, minimenos mo sa sarili mo. Ang pagpapakumbaba, binababa mo yung sarili mo, hindi ka mayabang. Amen. Hindi mo sinasabing, mas magaling ako sa'yo. Totoo. Mas bobo ka sa akin. Yan. Di ba? May ganun? Bobo na nga, sinabi mo pa, mas bobo ka sa akin. Ayaw talaga magpatalo. Pati ba naman sa kabubuhan, nagyayabang ka pa. Di ba kayo? At least mo yabang naman, di ba? Di ba? Tama ba? Mga kapatid, ang kababaang loob, Amen. ay pinangako ng Diyos sa mga taong totally dependent on God. Minsan yung abilidad natin, kala natin sa ating galing yun. Hindi. Sa Diyos galing yun. Masyado tayong attracted sa mga goals natin. Kailangan mataas ang grade ko. Kaya mo ba to? Yayapang pa ng grade eh. Tingnan niyo yung grade ko. Jumbo. Tingnan mo ang grades ko. Kaya mo ba to? Mayabang, di ba? Di ba? Kaya mo ba to? Zero ba to?
Yung pala yung grade ba to? 5. Di ba minsan gano'n? Mayabang pa eh. O at least mas mataas yung 5 kaysa sa grade mo, 2. Eh yung 2 mo, alanganin eh. Eh ako 5, tiyak ako 5 ko. Baliktad. Tiyak field. Siya, 1. Tingin niyo mataas. O, sino ba mas marami? 1 o 5? 1, 2, 3, 4, 5. O, nagbalak pa. Yung pala katangahan. Kabobohan, mayabang pa. Kung sino pa yung bobo, tanga na sinasabi nila, yung Mindset. pamayabang, mali ang attitude, mali ang unawa. Bakit? Pinaiira lang sarili. Walang masama magsikap. Walang masama gustong mataas ang grade. Pero minsan ilugar mo rin. Sa sobrang taas mo, na sa sobrang lumaki na yung ulo mo, nauntog sa kisame, pumlakda. Kawawa naman. Parang si Humpty Dumpty ka. Tama ba yun? May mga teacher, ganyan po magsita. Gayusin mo nga yung English mo. Di ba? May mga teacher, ganyan. Kung mga matanong estudyante, ayusin. Daldal kayo yung daldal. Marunong na ba kayo mag-English? Di ba? Ganun ang mga teacher, di ba? Nagyayabang pa. Dapat, pag ikaw teacher, makinig kayo. Pag ikaw ay teacher, magpakumbaba ka sa mga estudyante mo rin. Hindi pwede yung porket teacher ka eh, ganun. Si Jesus Christ ang pinakamagaling na modelo ng teacher. Simple lang ang kanyang mga salita, hindi mga high-sounding words. Napaka-humble. Kaya inuna niya to eh. Blessed. Ang ibig sabihin ng blessed, di ba, tinagalog, pinagpapalatin mo, mapalad. Actually, sa Griego, galing yan sa salitang Makaria. Makarya. Ibig sabihin ng Makaria, naguhula kayo, mali ha? False prophet kayo, Eh, ang naguhula kayo. sabi namin, hindi makaryo. Makario, iba meaning nun. Happy. Kaya yung mga translation sa ibang Biblia, hindi blessed are the poor in spirit, happy are the poor, kinig, happy are poor in the spirit. Makario yon. Pero ang ginamit sa Septuagint at saka sa Greek text, Makaria, blessed. Ibig sabihin ng blessed, all right, kahit na may pagsubok, kahit na may problema, blessed ka pa rin sa Diyos. Amen. Amen. Kahit na tinitingnan mo yung wallet sa pagpunta mo rito, sa Amparo, binibilang mo yung pamasahe mo, nakakala mo, walang dadating, meron kapatid. Pag nandito ka, may dadating. Baka magkulang ng piso, hindi na siya makakauwi. Yun ang ganun talaga. Nasaan ang faith mo card? Sabi, ganun, di diretso. Dahil naintindihan mo yan. Mga kapatid, intindi nyo, ang pagpapakumbaba ang unang attitude para ma-bless. Amen. May natutunan ba tayo sa verse 5? Amen. Sa verse 4 naman, lagi kang namumroblema. Sa pag-aaral mo, baon. Totoo. Papasok ka, problema mo, damit na bago. Diba minsan ganon? Minsan ang kain mo, hindi kompleto. Nai-stress ka. At ba ako namumroblema? Dapat tatay ko, nanay ko namumroblema? Naintindihan niyo ba? Amen. Ano susutin ko? Hindi nakikita aking beauty, papasok ko sa school. Sabi ni Jubel, ay, sabi mo pala yun. Di ba? Paano yan? Paano ako liligawan ng mga pogi? Wala akong bagong damit sa New Year. Pero ngayon, sinagot na. Nag-gets niya? Pero ang sabi, pag nagtatangis ka raw, bibigyan ka ng, basahin mo. Verse 4. Mapapalad ang nangahahapis sapagkat sila'y aaliwin. Oh, tingnan mo. Di ba pag wala kang kapayapaan o peace? Anong katapat ng peace? Hinagpis.
Pag wala kang Kristo, wala kang peace of mind. Sasabihin pa sa'yo ng mga kaibigan mo, huwag kang maghinag peace, kaya mo yan. Pero wala naman na itutulong. Lalo kang hinag peace. Tama ba yun, Iya? Nakikinig ka ba o kumakain ka? Hindi, nagluluto siya, Pastor. Ay, masarap pa yan, ha? Kaya na pa nga nangangamuyan. Hinagpis! Imbis na peace, ganyan na nangyayari sa Israel. Sa aklat ng Jeremiah, makikita mo, hindi Jeremiah. Umiiyak si Jeremiah dahil sa Israel. Nilupig sila ni Nebuchadnezzar. Pero dahil nga sabi ni kala nila spy si Jeremiah sa Babylonian Empire. Ngunit nagkamali sila. Ang sabi kasi ni Jeremiah, Hari Hezekiah, sumurrender ka na, hindi mo na kaya. Sabi ng Panginoon, ay kakampi ka nila, no? Ikulong si Jeremiah, kinulong. Nandun yung assistant niya, si Baruch. Hindi Baruch, ha? Baruch. B-A-R-U-C-H. Hindi Baruch, ha? Ikaw ba? Ikaw kalbo, ako pogi. Ganon. Hindi ganon, ha? Baruch, yung scribe, tagasulat ng mga pinoprophesy ni Jeremiah. Kapatid na kulong. Nakita niya, nilupig ang Jerusalem. Alam mo, nakakapagtaka sa Jerusalem, gawa siya sa bato, pero nasunog. Nasa Bible. Kasi mga bahay doon, halo ng bato, tsaka kahoy, tsaka dayami. Hindi katulad ng mga bahay ngayon, mahirap sunugin. Yun, mamahalin. Eh mga panahon yun, sa Jerusalem, sinunog. Ginera sila, nakulong. Tapos, nung natapos ng lupigin, lusubin ang Jerusalem, nakita ng mga Babylonian, mga Romano, si Prophet Jeremiah, parang nasa birdcage, nakasabit. Sabi niya, ikaw ba yung propetang nagsabing lulusubin ni Nebuchadnezzar ang bansa ng Israel dito sa Jerusalem? Sabi ni Jeremiah, ako nga. Bakit hindi kayo tinulungan ng Diyos nyo? Sinabi kay Jeremiah. Ang sagot ni Jeremiah, maliban ang kapangyarihan nasa inyo, hindi nyo malulupig ang Israel. Ngunit lumayo ang Israel sa Diyos. Nakita nyo kung anong delikado sa pagpapala. Sa sobrang pagpapala, lumalayo ang tao. Bukod sa lumalayo ang tao, wala silang lalong naghihirap. Alam mo, ang bansa natin ang isa sa pinakamayaman sa buong mundo. Totoo. Dahil lang sa corruption, gutom lahat. Totoo yan. Kaya sabi ni Jesus Christ, lahat na naghihinagpis sa Jerusalem, nagkaroon ng tinatawag na peace. Kaya lang ang nakakalungkot, ang tao, kahit anong bansa, hanggat hindi pinaparusahan ng Diyos, sabi nga ni Gary Valenciano, di na natuto. Hihintayin niyo pa ba na girahin ang bansa natin nang hindi tayo humihingi ng habag, awa sa Diyos? Di ba tayo magsisisi ng ating mga kasalanan habang may panahon? Umiikli yung pagitan ng biyaya at kahatulan. Kaya dito, ito yung tip ni Jesus Christ. Blessed are those who mourn. Huwag magre-reklamo kung wala kang magawa sa iyong sitwasyon na problema ka. Huwag kang magdadabog, ni magalit sa Diyos. Hindi yan panghabang buhay. Amen. Maaayos yan. Kaya nga sabi sa Ingles, blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Ayan Sila ay aaliwin. Hindi sinabi, siya naghihinagpis sapagkat sila ay nasa Halloween. Di ba pag Halloween, takot ka.
Parang ganun din dito. Hindi Halloween, aaliwin. At alam nyo, yung tanong, bakit ka pa magpe-pray? Kanya rin namang kalooban ng masusunod. Dapat lang. Kaya ayaw ng Diyos ibigay sa'yo, hindi niya kalooban, ikasasama mo. Kailangan natin maging maamo sa Diyos. Hindi mo kailangan sumipsip. Pag sinabing maamo, natural ang affection mo sa Diyos. Hindi ka natutulog pag may nagpipreach. Diba? Mami natutulog dyan. Hindi naman ako nakapikit lang. Ang guilty. No, diba? So sabi, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Mapapalad ang maaamo, sapagkat mamanahin nila ang lupa. Yung tao hindi maamo, kilos amo, napakasama ng ugali. Meron akong kilala, isang kasambahay. Akala mo kung paano mo kumilos, dahil pa yung kamag-anak ng may-ari. Tingin niya siya yung sweetheart ng lalaki, yung amo niya. Kala niya, kumbaga sa PLDT, tsaka Converge Red, at tsaka yung Glow. Akala mo siya na yung may-ari ng PLDT, interconnecting lang pala siya. Baka kabet, kaya ganun mayabang siya. May kilala akong ganyang mga kasambahay, mga kapatid. Kala ko, sa TV lang nangyayari yun. Sabi ko, bakit ba lakas yan doon sa tao? Bakit ba malakas sa tao yan? Baka namang may namuumuong pag-ibig yan. Si kasambahay at si kasambahoy. Ang baho. Minsan ganyan. Ingat kayo sa mga ganyan. Mas matkapangyarihan pa yung secretary sa manager. Ba't nandiyan yung sekretary? Tinitiplahan ako, dear, ng kape. Ba't nagmamadali ka sa opisina? Bakit ka ginagabi? Sino ba kasama mo dyan? Yung babae naririnig ko. Sekretary, kasi overtime ako ngayon. Yung pala, hindi pala sexitary. Basta-basta. Binabahay na pala kasambahay. Tama ba yun, mga kapatid? Ingat kayo sa taong maamaw mukha, pero amuyong pala. No? Daig pa yung amo. Maamo May ganyan. Ako, ingat kayo. Yan yung sinasabi ni Kristo na mga Pariseo nagdadamit ng tupa, ngunit umaatungal na aso. May gets nyo ba? Marami sa church niya. Ingat kayo. Kaya sabi niya, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Kung gusto niyo sagutin ang panalangin niyo, panalangin ko, magpakumbaba tayo. Amen. Ito pa. Ba't ayaw? Ayun. Ang totoong Kristiyano, hindi lagi yung pag sinabing pagpapala, lagi may pera, lagi may damit. Ang blessing, nakikita nila. Puro material na bagay lang. Marami akong kilala. Alam mo, nung nasa Panginoon, nagkakotse ako. Nung nasa Panginoon, laging puno ang bulsa ko. Pero kay Jesus Christ, laging kabaligtaran. Maraming evangelists, pastors, ministers, pare, nagtuturo ng kasaganahan. Mga kapatid, walang masama sa kasaganahan. Pero kung yun lang ang dahilan mo para mag-church ka, parang mali. Amen. Ayaw nila ituro kasi baka kumunti ang member. Gets? Nawawala na ang focus sa Panginoon, nakapokus sa blessing kaysa sa blesser.
Focus on the blesser, not on the blessing. Kasi yung blessing, madali na yan eh. Pag na-bless yung blesser. Totoo. Pero mga blesser naman, kiniklaim nila, blesser sila, magko-quote ng scripture, nagpo-provide ang Lord. Pero ang totoo nung kinukondisyon yung isip mo, para perahan ka. Parang salesman. Imbis na ituro, magsikap ka, mag-aral ka, magtrabaho ka, para kumita. Mag-business ka. Huwag yung ilalagay mo sa church networking. Kikinig ba kayo? Amen. Kaya sila nagpupunta sa mga mega church, maraming kakilala, bebentahan ko ng airbag. Bebentahan ko ng gamot. Ahente ako ng kotse, bebentahan ko ng... Walang masama doon. Kasi talaga nakakatulong ang church kung malaki. Ang problema, nakapokus na sila doon sa material na kapakinabangan. Naintindihan niyo ba? Kaya, ang isip nila, pag wala, kawawa. Kawawa naman kami. Wala naman na itutulong yung church na yan sa amin. Kasi nga, nakapokus sa material, hindi sa salita ng Diyos. Naintindihan niyo ba? Amen. At ang isang bunga niyan, yung verse 9. Maraming churches ngayon, puro politics. Imbis na pakalmahin ang sitwasyon, pinalalala pa. Nagpe-fake news pa. O, tingnan yung verse 9. Basahin. Mapapalad. Mapapalad ang mga mapagpayapa, sapagkat sila'y Hindi, tatawag. ulitin mo. Mali. Mapapalad. Mapapalad ang mga mapagpayapa, sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Yan! Mahirap. Minsan muntik na ako mabiktima niyan. Yung inis na inis ka. Di ba may mga taong alam mong plastic nakakabuisit? Excuse me to use that word. Tingin mo pa lang, pag nakita mo, lumapit na mabubuisit ka. Wala namang ginagawa sa'yo. Hindi, yung may nagawa sa'yo. Kaya akala ko yung walang ginawa. Pagka ganun, sira na tuktok mo nun. Yung ibig sabihin ko, yung nakaalita mo, masama ang ugali. Parang gigil ka, gusto mo sakalin. Di ba? Huwag kayong plastic dyan, pati mga nanonood. Meron talaga nakakabuisit ang ugali. Pero kung wala kang magandang sasabihin, itiko mo ang iyong bibig. Amen. Amen. Ano yung helicopter? Yes. Yes. Kala ko kariton nasa ibabaw ng ulam. Sinusundo ka na. Halatang luma ng pag-junction na yung helicopter, no? Puro luma. Ang bagal pa ng lipad. Nagets nyo? Mapapalad ang mapagpayapa sapagkat sila'y tatawagin mga anak ng Diyos. Amen. Ang anak ng Diyos, marunong mag-self-control. Yan ang isang beatitude ng tao na dapat kang ikilos. Pag-sampu, ito common to kahit sa politics. Basahin mo verse 10. Sige. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Karamihan, kinig tayo ha. Isa sa pinakamagandang attitude ng isang tao, marunong manindigan sa tama. Ako, hindi ako nagpipreach ng politics, pero obvious baka Duterte ako. Totoo. Si Sarah, ilang beses na inusin. Hinanapan ng butas, hindi naman korap. Pinagtulungan, tingnan mo, nanalo ba? Buti na lang may maganda tayong Supreme Court.
Isipin nyo yun. Tingnan mo si Leviste at Barsaga. Hindi corrupt. Pinagbintangan pa sa media. Pero tingnan mo, nanalo. Bakit? Kasi nanindigan sa tama hindi corrupt Ngayon magagalit sila. O ito na lang, mga taga-subaybay. Pansinin mo, mga sasakyan sa gobyerno, may pangalan ng opisyal. Kanya ba yun? May-ari niyan, ang gobyerno. Dapat nga nakalagay, property, ay government property of the Republic of the Philippines. Dapat yun, hindi yung pangalan ng congressman, pangalan ng mayor, kalokohan. Hindi naman sa'yo yan. Tama si former President Galing yan sa Rodrigo Duterte. Galing yan sa bulsa ko, taxpayer ako nun taxpayer. Oo. Sa mga Mga kapatid, I'm not preaching politics, but you have to be realistic. That is not your money. You are trying to campaign even it is not the campaign period. Just to show off that you are doing something. But in fact, you're not doing anything. Naintindihan niyo ba? And COMELEC tolerates it. Totoo naman Dapat yung mga sasakyan, walang pangalan. Ang nakalagay lang, government property of the Republic of the Philippines. Hindi pangalan ni Mr. Ganito, Brother Ganito, kalukuhan. Kayo, anong feeling nyo kung meron tayong sasakyan sa church, nakapangalan, Pastor Victor Emmanuel Soto? Di ba ang sagwa? Property ng Lord yun. Di ba? Risen Christ lang, Property of Risen Christ Jesus Bible Church of Caloocan Tapos na naniniwala sa oneness at Trinity. Yan. Di ba? Oneness ng Diyos, Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Amen. Naniniwala sa 3-in-1, parang kape. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Hindi sinabing, in the names of the Father, and of the Son, and of the... Hindi rin sinabing, in the name of the Father, and the name of the Son, and the name of the... These names are one, kaya sinabi niya, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. 3-in-1. Sabi nga sa 1 John chapter 5, verse 2, these three, for there are three that bear witness, the Father, the Word, and the Spirit. They are one, and agree as one. Ay, pinagtatalo na ako, oneness. Ako, Trinitarian. Hear, O Israel, one Lord, one God, one baptism. Ilang baptism yan? One. Go and baptize in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Dalawa na. And Jesus Christ came out of the water. Matthew chapter 3. To be baptized of John. John siya na-baptize sa Jordan River. Di ba? Ilan ang baptism? Water baptism. And you shall be baptized from high by the Holy Spirit. Acts chapter 2. Basahin mo po yun. Hindi mo memorize. Nakameme tuloy. Yung nag-question sa akin, hindi naman namin inimbita magdoktrina. Parang gusto pa ako debatihin. Mga kapatid, ang nag-glorify sa debate, kahit nanalo ka, ang Diablo, hindi ang Diyos. Nandun pa kami sa jeep. Napilitan ako di sinagot ko. Binigyan ko siya ng 3 verses, binigyan ko siya ng 4 na chapter. Nasagot ko ba yung tanong mo? Umalis, nagmamadali. Mga kapatid, hindi nakaka-glorify sa Lord yun. Sa tabok ka, minsan niloloko nila ako noon Debate, nasa Quezon kami, buko juice. Inuubos ko. Sabi ko, nagdaan na ako sa debate. Kasi pag nakikipag-debate ako, talagang hindi kayo mananalo, mapipikon kayo sa akin. Yun ang sikreto, hindi na ako mapipikon. Huwag na lang, kayo na lang sikat. Hindi naman nag-glorify si Lord. Giwi tameme. Marami naghamon sa akin ng debate. Si Eli Soriano, isipin niyo ako, 64. Si Eli Soriano sa Marikina, na-meet ko yan. Dati yan, nagsimula Baptist. Lumipat sa Pentecostal.
Tapos, umalis, nagtayo ng sarili niya. Oh. Sabi sa akin, ayaw kitang kasama, Vic. Masyado ko nang maraming alam sa akin, tsaka sa Bible. Ganun yun. Sa Marikina yun. Oh, sa kanya ako natuto ng mga diba-diba. Taka na magaling. Kaya na yung turo niya, hindi lahat tama. At least, kahit marinig niyo dyan, wala pa pakialam. Basta ako, yung doktrina namin dito sa church, ay doktrina ng pamumuhay. Amen. Hindi debate, hindi yung magaling ka, magaling ako, magaling sila. Si Kristo lang ang magaling. Tsaka ang Diyos at yung Holy Spirit. Amen ba? Amen. So, pag ikaw pala ay pinasasama, kahit wala kang ginagawang masama, binibless ka pala ni Lord. Bakit? Lagi kang pinupuntirya ng demonyo. Laging gusto ng demonyo mapasama ka. Kasalanan ng magulang, kasalanan ng kapatid mo, ikaw pa rin ang may kasalanan. Demonyo ang gumagawa ng mga kapatid. Lagi niyong tatandaan. Pag lagi kang well-off, kapatid, lalo na yung mga taga-subaybay, may problema, baka hindi ka Kristiyano. Kasi hindi ka pinupunta ng demonyo eh. Pag okay ang buhay mo, walang pagsubok sa demonyo. Pero kung puro pagsubok na lang, halos bumigay ka lang, questionable yung kaligtasan mo naman. So, ang pinaka-the best. Sige po, Nay. Excuse me lang po. Okay lang. Hindi lang po, Nay. Ay, ihi ako. Si Nanay. Kasi sama mo si nanay, iihi. Oh, anong verse na tayo, anak? 10, basahin mo. Ay, nabasa na natin yan. Verse 11. Ang verse 10 at 11, parehas. Tingnan mo, kung hindi totoo. Hindi ba lahat na matitino, tinitira ngayon? O, tingnan mo yan. Mapapalad, Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura, at kayo'y pinag-uusig, at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. o, di ba? Naranasan niyo yan? O, born against naman yan eh. Walang pakisama yan. Ganun lagi sinasabi. Lagpas langit na yan. Yan. Huwag na ng church, baka lumagpas kayo ng langit, wala kayong pamasahe. Balik kayo sa impyerno, wala kayong pambayad. Eh, si Kristo nagbayad ng pamasahe. Papunta sa langit. Amen ba? Amen. Pinagpala ka dahil, take note, yung last statement, na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Eh kung Christian ka nga, naghihirap ka na, gumagawa ka pa ng katarantaduhan, backslider ka, paano ka paniniwalaan, kapatid? Hello? Normal lang ang pagsubok, problema sa buhay. Siguraduhin nyo lang, pag kayo inuusi, pinagwiwikaan ng masama. Excuse me. I rebuke the ubo. In Jesus' name. Pag sinabihan kayo ng kasinungalingan, ano ibig sabihin? Hindi totoo. Naintindihan niyo ba? Daig mo pa ang artista. Pero sa artista, minsan hindi totoo, pinag-uusapan para sumikat. Pero tayo mga Kristiyano, hindi ko naman sinabi, pag pinag-uusapan ka, matuwa ka. Eh kung hindi totoo, tingnan mo, pawang kasinungalingan. Mahiya ka kung totoo. Pero kung hindi totoo, taas nung. Amen ba? Amen. Anak ka ng Diyos, blessed ka. Bakit? Pinagbibintangan ka, hindi naman ikaw may kasalanan. Dinidisaon ka, hindi ka bilong sa amin. Kasi kagalit namin yung nanay at tatay mo, yung mga ganon. Problemahin yun.
Humanap ka ng kakampi mo. Ang kakampi mo, silang mga nasa sambahan ng Diyos. Amen. Mga believers. Amen ba? Amen. O ito pa. Verse 12. Mga kapatid, ito ang pinakamatindi sa lahat. Thank you. Basahin mo, Jubel. Ay, sige ko na. Si Jubel, maiba lang. Verse 12. Yan. Mga galak kayo at mga sayang totoo, sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit. Sapagkat gayon din ang kanilang pagkausik sa mga propeta na nangauna sa inyo. Oh, tingnan nyo, ang ganda ng pagkasabi. Mga propeta na nangauna sa inyo. Magalak kayo. Malaki ang gantimpala. Kasi yung nagtagalog niyang kapampangan kano. Ang dami nagbawasan. Gantimpala yan, hindi ganti. Reward. Kasi pag sinabi mong ganti, rest back. Dapat ang Tagalog niyan. Tama ba? Hindi, gantimpala sa inyo sa langit. Sapagkat gayon din ang ginawa nila noong inusig yung mga propeta. Kaya huwag kayo magtaka. Ikaw yung unloved. Ikaw yung rejected. Ikaw laging kulelat. Dahil napipikon sila, may espiritu ng demonyo, napipikon sa'yo dahil anak ka ng Diyos. Minsan, ginagawa pang expression, mura, anak ng tupa. Hello, nakikinig ba kayo? Anak ng tupa, hindi mali pa pagkatagal, dapat anak na tupa ni Yesu Kristo. Harmless. Hello, nakikinig ba kayo? Yan ang nangyayari sa ating mga Kristiyano. Pero, hindi ka malulupig. Blessed ka eh. Rejoice. Ayan o, yung pagka-Ingles. Rejoice and be. Hindi sinabing, be glad. Be exceedingly, ano yun? Exceedingly glad. For great. Hindi lang basta reward. Dakila ang iyong gantimpala. Malaki ang iyong in heaven. They persecuted the prophets which were before you. Ngayon, sasabihin mo sa akin, hindi ba sasagutin ng Diyos yung panalangin mo, kalooban niya? Pag nausig ka, may reward? Hindi ka maghihirap sa mundong ito na walang positive reward. Lagi yung tatandaan niya. Hindi forever ang pag-uusig. Tinitingnan ng Diyos kung gaano ka katyaga sa level ng pamumuhay mo, paano ka mag-react, at hindi ka nagre-reklamo. Binabantayan ka ng anghel, tinitingnan, nire-record lahat ng motibo mo, kilos mo. Pag umiiyak ka, akala mo lang hindi narinig ng Diyos, pero narinig ng Diyos yan. Kaya tingnan mo sinabi rito, rejoice and be exceedingly glad. Exceeding glad. For great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. Ang sinasabi niya, kasi si Jesus Christ, ang prophet nila noon, si Moses, yung huli. Sila Malakay. Nung panahon ni Jesus Christ, binabanggit niya yung propeta, hindi pa tapos ang Biblia. Hindi pa naipapako si Kristo niya. Nasabi niya. Kaya sabi niya, oy, inusig nila yung mga dating propeta na kilala nyo, kagaya ni Juan Bautista, katulad ni Elijah, pinersecute yan. Pero sabihin ko sa inyo, napakalaki ng gantimpala nyo. So yung pangating hirap natin sa buhay, hindi reklamo ang gusto marinig ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, lumapit ka sa Kanya. Amen. Huwag yung sarili mong diskarte. Hayaan mo diskarte ng Diyos. Kaya hindi forever ang kalungkutan nyo. Hindi forever ang gutom nyo. Amen ba? Amen. Kaya mga kapatid, kayo ba may mga Gcash kayo? Sino ba may Gcash sa inyo?
Eh, sino may Gcash sa inyo? Wala pa. Hintayin mo. Ilan taon mo naman? 2 taon. 2 taon na lang. Para may suporta kayo. Mga kapatid, tingnan nyo ha. Maigi. Hindi kayo laging napupunta sa alanganin. Amen. Amen. Walang anak ng Diyos ang iniwan ng Diyos na alanganin. Amen. Lord, Na it's all in the mind. totoo. Alam mo, ang warfare, may nagsabi, ba't ganyan ang ayoko maging born again o born again? Kasi laging may problema. Pero tanongin mo yung tao, kala mo siya walang problema. Tsaka ayoko laging inaaway, may gera. Reliyon na naman, hindi ganon. Ang totoo niyan, ang mga Kristiyano ang inaaway. Bakit? Si Kristo nga may kaaway. Expect, ikaw rin, may kaaway kahit hindi mo sila inaaway. Tama, mali. Tama. Wala kang ginagawa, inaaway ka. Tama, mali. Tama. O, yun, si Kristo. Wala namang inaaway, siya yung inaaway. Tama, mali. Tama. Oo. Yung mga apostol, inaaway, tama, mali. Tama. Nagkaroon ng gera sa langit. O, sa Revelations chapter 9. Chapter 10, 11. Lagi ako inuubo, pero pagka preaching, wala na. Wala naman akong TV. Mga kapatid, sa langit may gera rin. Digmaan. Kaya sa mundo may digmaan din. At minsan, ang judgment ng Panginoon dinadaan sa first heaven. In the form of storm, thunderstorm, earthquake, lightning, tornado, sinkhole. Ganyan, first heaven. Ang second heaven, outer space. Doon nagkakaroon ng battle of angels sa spirit world. You may believe or not, patay ka. Pag hindi ka naniwala, doon ka titirahin ng mga demonyo. Ang third heaven, yun yung kingdom ng Panginoon. Hindi sila makapasok doon kasi doon ang kabanalan ng Diyos. Kaya, yung spiritual warfare, hindi tayo nakikipaglaban sa laman. Ang spiritual warfare, sa spirit. Alam mo kung saan nag-i-start yan? Sa mind. Kung anong klaseng mind mo. Isip, pag-iisip, Ano iniisip mo? Pag basura iniisip mo, basura. lahat ng makikita mo, puro basura. Pati pag-iisip mo, basura. Totoo. Pero kung ang tingin mo ay si Kristo, lahat ng makikita mo, puro kay Kristo. Hindi ka madilinang. Amen. Kaya kapatid, simulan na natin ang ating attitude, maging ang ating reaction. Pansinin mo, mula doon sa binanggit kong unang verse ng Beatitude, ano ang tinitingnan? Yung reaction mo. Paano ka makakasabing, paano mo kaya questionin ang kalooban ng Diyos kung nagpe-pray ka ng tama, ang heart mo tama? Yan ang formula. Matthew chapter 5. Ngayon, pag na-master mo na yan, chapter 5 na yan, sabihin ko sa inyo, level up na kayo sa Lord. Hindi pa tayo tapos kaya may mga pagsubok. May dumadating na pagsubok. May tukso. Ang pagsubok, hindi masama, normal lang yun. Pero yung tukso, sa demonyo yun. Naintindihan niyo ba? Opo. Amen. Kaya bago tayo magtapos, magpapakanta ka, mag-i-invite ako. Sige. Bahala ka na kung anong gusto ni Lord. Huwag lang yung kanina, pinakanta mo na kanina. Sige. Ay. Ito na sandalan to. Dali mo natin.
Pasabit mo sa doorknob. Yan. Naipasabit dyan. Ayan. Pagod ako doon sa ubo. Yan. Ganda yan. Sige po, nauwitan natin ang ating Panginoon para po sa ating pagtatapos ngayong araw. Yes, Lord, tuwi nga na puso ko'y iyong sinisiyasit. Hallelujah. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Buhay ko'y iyong alam. Yes, Lord. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nga nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay
namin sa iyong pinakamataas sa papuring pagsamba at pasasalamat. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Amen. Hallelujah. Sige po, babay na tayo sa ating camera for exposure. Ayun. Bye-bye. Bye-bye. Mag-selfie ka naman. Hindi, selfie mo. Ano? Hindi, ma-off yan. Hindi, ayan. And Hindi mo, nakatakot kayo ha. Okay na yun. lang po bago natin i-ready ang